Patuloy ang mainit na suporta ng mamamayan sa Zamboanga Region kay Vice President Sara Duterte sa kanyang sunod-sunod na pagbisita ngayong linggo. Kabilang na ang isang matagumpay na meet and greet sa regional headquarters ng PDP Laban sa Zamboanga, Sibugay. Ang buong detalye sa balita mula kay Jean Domingo. Matapos ang sunod-sunod na pagbisita ni Vice President Inday Sara Duterte sa Zamboanga City, ay isang malaking pagtitipon naman ang kanyang dinaluhan dito sa Zamboanga, Sibugay, kung saan naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga taga-suporta at ang lokal na liderato. Muling ipinakita ng mga lokal na opisyal at mga leader ng PDP Laban sa Zamboanga, maging ng mga residente ang kanyang suporta kay Vice President Sara Duterte. Naging pagkakataon ito para personal na makadaupang palad ng pangalawang Pangulo ang mamamayan at mga miyembro ng partido sa nasabing lugar. Mainit na tinanggap ang bisa sa kanyang pagdating sa munisipalidad ng CI. Pinasalamatan ni VP Sara ang mga taga-Zamboanga, Sibugay sa kanilang walang sawang pagtitiwala sa kanyang liderato. Kaibaw mo, karong eleksyon 2025, pareho lang ko kaninyong tanan. Isa ko ka butante. Dili ko kandidato sa bisan unsang posisyon. Gusto na ko nga mangampanya sa inyo sa pagbagko sa ato ang pagpili sa atong mga leaders. Kaibaw mo daghan sa ato ang problema sa nasod, balik-balik lang. Balik-balik ang kalisod, balik-balik ang kawadon, balik-balik ang problema sa ato ang katilingban. Ngano man, tungod kay magbalik-balik pod ang ato ang mali nga batasan sa pagpili sa ato ang mga leader. Ang aktibidad ay bahagi ng kanyang mas malawak na layunin na palakasin ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at komunidad sa rehiyon sa gitna ng mga isyong pampolitika na kinakaharap niya. Samantala, nagbigay rin ito ng pahayag ukol sa sagot ni Undersecretary Claire Castro sa kanyang pahayag kamakailan na kung madumi ang pumapasok sa bibig ng tagapagsalita ay madumi rin ang lalabas dito. Oo, lagi ko naman na sinasabi, no? Wag na tayo makinig kay Claire Castro at sa pinsan niya na si Franz Castro dahil nga ang kanilang pamilya ay pamilya ng garbage in, garbage out. So, basura ang lumalabas lagi sa bibig. Ayoko na mag-explain kay Castro kung ano ang ibig ko sabihin. Kapag hindi niya naintindihan, ay kasalanan niya yon at wala akong obligasyon na mag-explain sa kanya. Paliwanag ng Vice Presidente, kitang-kita ng taong bayan ang pagigipit na ginagawa ng gobyernong Marcos Jr. sa mga kalaban nito sa politika. O kaya nga, sabi ko naman sinabi ko na yun sabi ko, yung kay PRD, kaya gawin yun ng mga abogado, yung sa aking impeachment, nasa mga abogado na rin yun. At malamang, yung kaso ni Congressman Pulong Duterte ay nasa mga abogado na rin yun. Pero yung timing ng ginagawa nila at yung pattern na ginagawa nila sa pamilya namin galing sa administration ay hindi siya lost sa mga kababayan natin na nanonood. Nakikita nila kung ano yung panggigipit at pang-aapi na ginagawa nila sa kanilang mga kalaban sa politika para tabunan o koberan yung mga kakulangan ng gobyerno at ng administrasyon sa totoong serbisyo na kailangan ng bayan at kawalan ng mga development projects, big ticket projects at mga programa para sa ating bayan. Sa kabila ng mga hamon at isyong kinakaharap, nanatiling matatag si Vice President Sara Duterte sa kanyang layunin ang patuloy na makasalamuha ang mamamayan at mapakinggan ang kanilang mga boses. Ang matagumpay na pagtitipon ng Zamboanga, Sibugay ay patunay ng lalim ng suporta sa kanyang liderato at advokasya. Ang mainit na pagtanggap
kay Vice President Inday Sara Duterte ay patunay lamang na patuloy na suporta at pagtitiwala sa kanyang liderato. Ako si Jean Domingo mula dito sa Zamboanga, Sibugay para sa Diyos. Sa Pilipinas kong mahal.